sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Walang yakap! Nawalan siya ng malay. Dahil sa pagkakapalo ko ng flower base, nagising ko na si Nancy at hingi kami ng tulong. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pamilya ng panganay na anak. Sa pagkawala ng magulang ay siya ang tagapagtanggol ng kanyang nakababatang mga kapatid. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Xander sa ating dunang sa kanyang panahon. Tingnan niyo po mga gamit na pang-eskwela na ibinigay sa amin ni Sir Albert Nay. Tay, ang gaganda, ano po? Oo nga, Sander. Siguro, ang mahal niyang bag, ano? Oo. Sapatos, tsaka tsinelas niyo ni Nancy. Kaya nga po nahihiya kami ni Kuya Sander kay Sir Albert eh. Kasi bukod po sa mga yan, pinakain pa niya kami sa isang restaurant sa bayan. Binili niya rin po kayo ng pagkain eh. Napakabait talaga niyan si Albert. Oo nga. Mabuti na lang, dito siya sa baryo natin nanirahan. Kaya kayong dalawa, ha? Mag-aaral kayong mabuti. Huwag niyong sehangin ang pagtulong niya sa atin. At sikapin niyo rin siyang matulungan, kahit sa maliit na bagay. Opo, Nay, Tay. At Sander, Po. bantayan mo rin itong bunso mong kapatid. Baka may mga gusto ng manligaw dyan. Naku, si Toy naman oh. Wala naman po eh. At saka hindi ko pa po iniisip yun. Bata ako pa. Ayaw lang namin na may makahadlang sa pag-aaral mo, anak. Ayaw naming masira ang pagtitiwala sa atin ni Albert. Kaya, pinapoprotektahan ka namin sa iyong kuya. Saan ka ba galing, Elsa? Dumaan ako sa simbahan na ipinagawa ni Albert. Alam mo, yari na pala yun. At magkakaroon nga raw ng misa bukas, sabi ni Father. Ay, ganun ba? Ay, salamat nga pala dito sa lugaw na bigay mo. Maliit na bagay lang yung meeting. Kung mayaman nga lang ako, nakatulad ni Albert, tutulong din ako sa mga kababaryo natin naghihirap. Lalo na sa simbahan. Mapalad tayo sa pagkakaroon ng kapitbahay na katulad ni Albert. Sinabi mo pa. Ay, teka nga pala. Sabi ng panganay mo, may sakit ka raw. Ay, oo nga eh. Inuubot nakakaramdam na rin ako ng panghihina. Tulad ni Jose. Ano kaya sakit niyong mag-asawa? Wala naman kaming pera para makapagpagamot. Teka, kung sabihin niyo kaya yan kay Albert. Ha? Oo, para matulungan kayo magpagamot. Uy, nakakahiya na. Siya na nga ay nagpapaaral sa dalawa naming anak eh. Aba, hindi lang naman si Nancy at Sander ang pinag-aaral niya. Maraming mga kabataan dito. Ayun na nga. Ay ayaw na naming makabigat pa kay Albert. Paano kayong gagaling niyan? Bahala na. Siguro hindi naman kami mababayaan ng Diyos. Talaga po, Sir Albert? Sa akin po ang magandang cellphone na to. Parang hindi ka makapaniwala. Kasi naman po, ngayon pa lang po ako magkakaroon ng cellphone. Tapos ganito pa po kaganda. Para sa'yo talaga yan, Nancy. Binili ko para matawagan kita. Lalo na kapag nalulungkot ako sa gabi. Sige po, makikipagkwentuhan po kami sa inyo ni Kuya Sander. Maraming salamat po, sir. Walang anuman.
May cellphone din akong binili sa kapatid mo. Yun nga lang, siyempre, mas maganda yung sa'yo. Salamat po uli. Ang bait niyo talaga, sir. Tiyak na matutuwa si Kuya Sander nito. Nancy, mamaya ka na umuwi, ha? Tuturuan kita kung paano gamitin yung bago mong cellphone. Oh, Nancy? Kuya Sander. Binigyan tayo ng cellphone ni Sir Albert, oh. Nancy, may problema tayo eh. Bakit, Kuya? May nangyari ba? Si Inay at Itay, nahihirapang huminga. Ano? Kailangan madala natin sila sa ospital. Pero wala yung hospital dito. At wala rin tayong sasakyan. Wala rin tayong pera. Humingi tayo ng tulong kay Sir Albert. O ano? Kumusta na ang mga magulang niyo, Sander? Nancy? Medyo malakas na po sila. Sir Salamat Albert. po sa inyo, sir. Sa tulong ninyo. Wala nga naman. Naipagamot si na Inay at Itay. Ngayon, malapit na akong gumaling ang sakit nila sa baga. Ang dami na po namin utang na loob sa inyo. Maligaya ako na nakakatulong ako sa aking kapwa. Bakit po parang malungkot kayo? Sinumpong na naman kasi ako ng depression ko kagabi. Oh? Kahit nagpapagamot na ako, lagi ko pa rin nararamdaman yun. May ganun pala kayong sakit? Sabi ho ng teacher ko, mahirap daw pong sakit na yun. Oo, Sander. Kailangan lagi ako may kasama. Eh, ang problema, wala naman ako makasama. Ano kaya kung samahan niyo ako sa bahay ko? Po? Oh? Tama. Samahan niyo ako doon. Habang wala ang mga magulang niyo. Para naman hindi ako malungkot. Maaari niyo ba akong pagbigyan, mga bata? Oh, Sander, kayo pala. Nancy, napasyal kayo. Oo, Aling Elsa. Ihahabilin po sana namin sa inyo bukas ang bahay po namin kung maaari. Ah? Ay, bakit? Saan kayo pupunta? Eh, hindi naman alagay sa ospital ang mga magulang niyo. Niyaya po kasi kami ni Sir Albert na doon muna sa bahay niya habang wala daw po sina Inay at Itay. Ano? Para daw po hindi siya malungkot. Eh, bakit kayo pumayag? Hindi nga alam to ni Namiding at Jose. Ayoko nga po sana, kaya lang nakakahiya pong tumanggi kay Sir eh. Opo, Ali Elsa. Ang dami na po naming utang na loob sa kanya eh. Ay, ito sa bagay. Pero Sander, bantayan mo tong kapatid mo, ha? Oo. Babae siya, bata pa. At lalong kailangan niya ang proteksyon mo bilang kuya niya. Ingatan mo siya, ha? Kinakabahan naman po ako sa sinasabi niyo eh. Ako rin, Kuya. Basta mag-ingat kayo pareho. Oo. Salamat po sa paalala niyo, Aling Elsa. At huwag niyong kalilimutan dumalangin sa Diyos. Lalo na at pupunta kayo sa ibang lugar. Hindi ko alam na may depression pala si Albert. At hindi niya yun nabanggit sa akin kahit minsan. Pero malapit siya sa inyo, Father. Kaya nga nagulat ako sa sinabi mo. At bukas daw pinapupunta niya sa bahay niya magkapatid na Sander at Nancy upang makasama niya. Nag-aalala nga ho ako para sa mga bata, Father. Dahil anak ko sila ng mga kaibigan ko. Pero napakabait ni Albert. Napakamatulungin. At siguro naman wala siyang masamang gagawin sa kanila. Sana nga po, Father. Pero, paano ho kung meron? Paano natin sila matutulungan? Di ako makatulog. Kinakabahan pa rin ako. Kahit na nga, nariyan lang sa ilalim ng kama si Kuya at nagbabantay sa akin. Kasi nga, pinaghiwalay kami ng tulugan ni Kuya Sander.
Buti na lang, nakapasok dito si Kuya na hindi alam ni Sir Albert. Naaalala ko naman yung sinabi ni Aling Elsa. Hindi tuloy ako makatulog. Kahit na nga maganda itong kwarto. Ay, nagbukas ng pinto. Nancy? Sir Albert, bakit po? Sabi ko na nga ba, gising ka pa eh. Dahil bukas pa ang ilaw dito. Dinalang kita nitong vitamins. Vitamins po? Oo. Pampalakas ito, Iha. Bibigyan ko din mamaya nito si Sander. Po? O, sige na. Inumin mo na. Sige po. Ayan. Yun. Ay, nainom mo na. Ayos ka lang ba dito sa silid mo? Opo. Kaya lang, sana pinagsama niyo na lang po kami ni Kuya. Mas maganda na to. Para pareho kayo makatulog ng maayos. Sir Albert, para po inaantok na po ako. Ha? Ganun ba? O, sige na, matulog ka na. Lalabas na lang ako kapag tulog ka na, ha? Sige po. Mabilis na tumalab kay Nancy ang pampatulog na ipinainom ko. Napakaganda mo talaga, Nancy. Sariwang-sariwa. Ang kinis. Ngayon, magiging akin ka. Nang wala kayong malalaman ng kapatid mo. Uhubarin ko na ang suot mo. Walang yaka! Nawalan siya ng malay. Dahil sa pagkakapalo ko ng flower vase, gigising ko na si Nancy at hihingi kami ng tulong. Salamat po sa tulong niyo, Aling Elsa. Oo nga po, Aling Elsa. Dahil sa inyo, nahuli ng mga pulis ang Albert na yun. Wanted palang walang yang yun. Sana'y mambiktima ng mga batang babae. Tapos, may gamot na pampatulog pala ang pinainom niya sa akin. Kaya pala kahit ginising ako ni Kuya, hindi kaagad ako nagising. Ang sama-sama talaga ng Albert na yun. Buti na lang, nakinig sa akin ng kuya mo, nabantayan ka. Kinabahan din po kasi ko nang patulugin si Nancy ng Albert na yun sa malayong kwarto. Naalala ko pong bilin na inay at itay na dapat kong proteksyonan ang aking kapatid. Patawarin niyo kami, mga anak. Napabayaan namin kayo. Dahil sa amin, muntik na kayong mapahamak. Wala po kayong kasalanan, inay, itay. Nagkasakit po kayo eh. Napakasama pala talaga ng taong yun. Nagpanggap na bakasyonista, nagkunwaring mabuting tao para mapagtaguan ng mga pulis na humahanap sa kanya. Buti na lang, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Naalala ko pong mga bilin niyo sa akin ni inay, itay. Kaya po nakakilos ako. Hindi lahat ng tumutulong ay tao sa puso. Kaya dapat na ang tao'y maging matalino upang ang kapahamakan ay maiwasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.